Sa tulong ng mga service provider na kinukuha ng DA, aabot na sa 500 units ng agricultural drones ang ginagamit ngayon sa pagsasaka sa ating bansa. Sineserbisyohan nito ang aabot sa 150,000 hectares ng agricultural land sa iba't ibang bahagi ng bansa. So ano pong ginagawa nitong agricultural drone? Yes, ma'am. Bali, ito po ay pwede na po siya magtanim ng rice, pwede na rin po siya mag-spray, pwede na rin po siyang fertilizer, granular fertilizer application. Ba't po importante yung ganitong mga klase ng technology na agricultural drone? Ang malaking tulong po ito, ma'am, sa ating mga farmers kasi napapadali po yung trabaho nila. Paano pong napapadali yung trabaho? Ayun po, tulad po nung sa pagka mag-i-spray po tayo, mas efficient po siya. Ayon sa kanila, dahil sa agricultural drones, mas nagiging mabilis at kalkulado ang pagtatanim at pagsasaboy ng fertilizer at pesticide sa mga bukirin. Isipin nyo na lang, para tamnan ang 1 hektarya ng lupa, aabutin lang ng 7 hanggang 10 minuto. Malayo ang pagkakaiba kumpara sa tradisyonal na pamamaraan nito na aabutin ng halos 1 buong araw bawat hektarya. Hindi na po alam ng farmer kung saan siya huminto kasi magre-reload na naman po siya, mga ganun po. So, pero dito, nakamapa. Yes, ma'am. Opo, nakamapa po siya. Tapos may sinasabi pa kayo kanina yung tungkol sa chemicals para hindi na ma-expose yung mga... Yes, ma'am. Nakakatulong din po siya ron sa mga tao natin para hindi na po expose yung mga farmers o yung mag-i-spray sa mga chemical na ginagamit po ron sa farm. Kasi yung mga pesticides, ganyan. Yes, ma'am. Nakaka-apekto rin po kasi yun sa tao, lalong-lalo na po pagka mano-mano po yung ginagawa nila. Oo. Pero yes, this one, gano'n na, siya na magsispray. Yes, ma'am. Opo. Malayo po kasi ang naaabot niyan, ma'am. So, ano yan, ma'am, kahit 1 kilometro po yung lupa nyo, kaya niya pong abutin. Magiging daan din daw ito para makatipid ang mga magsasaka sa gastusin ng binhi ng palay at iba pang kemikal na ginagamit nila. Calculated pa kasi yung pagka nilagay mo sa agricultural drone. Kunwari, ang kailangan mo lang sa 1 hektaryang itanim is nasa 50 kilos per hectare. So, ano na po, i-distribute niya na po yung 50 kilos sa 1 hektarya. Yung usual kasi, ma'am, sa mano-mano, ang ginagawa po nila 150 kilos sa 1 hektarya. So, yun pa lang po, makakatipid na po si farmer. Bakit mas marami kapag mano-mano kumpara sa drone? Yun po kasi yung usual o yun yung nakagawian po ng farmer. Kasi kapag yung tao ang nagtapo ng ganyan, hindi lahat nalalagyan. Yes po, hindi po pantay-pantay. I'm sure nakakita na kayo ng drone. Ginagamit natin ito pang take ng footage, sa mga coverage, mga kasal, laging may drone, di ba? Pero, nakakita na ba kayo ng ganito kalaking drone? Grabe, di ba? Hindi po ito pang take ng video. Ito pong drone na ito, ang tawag dyan ay agricultural drone. Ang ginagawa nito, believe it or not, nagtatanim siya ng palay. Pwede siyang magtanim ng palay, magsaboy ng abono, at pati mag-spray ng mga pesticide. So, ito po, nilagyan na po natin ito ng pesticide. Joke lang. Nilagyan lang natin ito ng tubig. Tubig lang para ma-demonstrate sa atin kung paano nga ba makakapag-spray ng chemicals at ilang minuto ang kakayanin niya para makapag-spray ng, let's say, 1 hektarya ng lupain. Tingnan natin. Ano po ito? So, nag-mapping na po kami kanina, ma'am. Minapan na ninyo. Ito na po yung daanan ng drone, yung swatting ng bilang. Para siguradong lahat ng Matamaan. matatamaan. Parang ganyan-ganyan siya. Opo, ma'am. Tapos susunod na lang yan siya? Opo, ma'am. Fully automated yan, ma'am. Cellphone na lang hawakan mo. Wala yun. Cellphone lang? Opo, ma'am. Sure. Talaga? Pero pwede rin itong mag-take ng video. Pwede rin. Basta setup na po lahat, ma'am. Pwede na po, palipan na po. Oh, ganun lang? Okay. Sige. Ano po yan? Niya, ma'am, na-check mo na walang mga taong malapit. Ay, walang taong malapit. Swipe lang, ganun Tayo lang. na lang lilipad. Wow. Teka, ito na, lilipad na. Ay, ang
Galing! Umaandar na po! Mga kapusa!